Magandang araw mga kananay, dito tayo ngayon. Bibili tayo ng school supply. At sasabihin nyo, bakit ako ngayon nabibili ng school supply? Ganito kasi yung mga kananay. Hindi ko siya ipakikita sa ang mukha niya sa ano. Siyempre, gusto ko naman magkaroon siya ng privacy. Ay mga kananay, pinanalangin ko talaga ito mga kananay. Kung tama ang gagawin ko o sinabi ko kay Papa Jesus, manguna siya sa mga desisyon ko sa araw-araw na buhay. I-guide niya ako kung tama ba o mali ang gagawin ko. Ngayon mga kananay, ang batang ito ay siyempre may problema kasi ang parent niya, may problema sa magulang din kasi siyempre sa hirap ng buhay, yung pang-araw-araw diba ng pangangailangan ng magulang dahil nga naggagamot, hindi siya muna napaaral. Grade 8 itong batang ito. Nakasama na namin to sa bahay 2 weeks. Mahigit 2 weeks. Mabait naman tong batang to, nanghihinayang lang ako na mai-stop siya. Matagal ko pinag-isipan yan. Matagal ko na rin yan naririnig na gano'n nga, hindi muna mapapaaral. Naiintindihan ko naman yung magulang. Alam ko naman ang sitwasyon, kaya dinasal ko talaga yan ng dinasal. So ngayon mga kananay, nandito kami, bibilang ko siya ng gamit niya. Ayan. Wala naman, hindi naman ako mayaman mga kananay. Hindi naman hadlang ang kahirapan para makatulong tayo sa kapwa natin, di ba? Mabait itong batang to na tumigil ito sa akin ng kulang-kulang 2 linggo. Wala naman ako nakitang hindi maganda sa niya. Kaya okay lang, sabi ko, pag-aaralin ko. Kanina kinausap ko siya kung willing siya mag-aral, gusto ng bata. So pinatawag ko yung nanay. Sabi ko, pagtulungan na lang namin, ganun, para lang makatapos ang bata. Nakakapanghinayang, grade 8, nakakapanghinayang. Babae pa naman, diba? Ang hirap ng buhay ngayon pag walang pinag-aralan, kailangan makatapos ang bata. So ngayon mga kananay, nagpasama ako sa aking mabait na anak na babae at nag-a-attitude. Ay nako. At siya daw ay may bibilhin. Tinulungan naman niya, syempre hindi ko siya na-focus, hindi ko siya nabigyan ng dahil nga inaano ko yung bata. Syempre nahihiya manguha. Sabi ko, kumuha ka na ng kumuha kung anong gusto mo. Kumuha ka ng sapatos mo, tsinelas mo, school supply niya, etc. Sabi ko, kumuha ka na. Ngayon, medyo nagdadabog itong aking girl, itong aking mahal na prinsesa, at hindi nga siya nabibigyan pansin. Alam niyo mga kananay, para mapansin ko, nanguha siya ng nanguha na hindi ko alam kung saan niya gagamitin. Pati soccer, pati medyas na soccer, kumuha. So, napuna ko, sabi ko, anong gagawin mo dito? Sasali ka ba sa soccer? Bakit kumuha ka ng medyas ng ganito? Ngayon, nabigyan ako na ng pansin kung ano-anong kinuha. Ay, di pinagtatanggal ko sa card. Diyos ko, Lord. Ang bait talaga ng anak ko na yan. Ay, nako. Sabi ko, pinaliwanagan ko, syempre, baka kung ano iniisip ng anak ko, nagulat din siya sa sitwasyon. Pinaliwanagan ko na kailangan namin tumulong, hindi porket nakakaraos kami sa pang-araw-araw na buhay, magdadamot kami. Masama. Pinaliliwanagan ko si Princess. Ngayon, umokay na, medyo nag-okay na, naglaylo na ang isip niya. Ngayon, tinulungan niya yun nga, yung bata nga na pag-aaralin ko, grade 8, tinulungan niya na. Siya na nag-aalalay ng card, siya na nagtuturo kung anong kukunin. So ngayon, pinabayaan ko yung bata. Ayan, tuwan-tuwan na siya, naglulundag na siya dyan. Kasi nga, nung pagpasok namin dyan, pinauna ko siya. Sabi ko, i-push mo yung postcard. Tapos nung lumiko, syempre, yung minensyon ko agad yung bata. Ayaw niya ng ganun. Pero alam ko naman na magagalit siya, mag-attitude siya. Kaya sinubukan ko kung talagang may attitude siya. Kailangan siya talaga ang unahin mo. Ayun mga kananay, pinanguha ko na nga. Binilang ko yung bata, natuwan. Nakikita ko yung bata na sobrang saya niya. Nakangiti siya. Ayan, tinulungan ko. Pinakuha ko ng sapatos. Lahat ng niya, sabi ko, kumuha ka.
Ayan. Sabi ko, ngayon mga kananay, sasabihin nyo sa akin si Ate Sol, ganito. Hindi mga kananay, kung tayo makakatulong sa kapwa natin, tumulong tayo. Dahil yan ay baon natin, papunta sa kabilang buhay at lahat naman tayo mawawala sa ibabaw ng mundo. Magtanim tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Huwag lang natin ipabayaan na tayo sasamantalahin, di ba? Ayan mga kananay, tinupak na nga at nagyaya din ni kay Jollibee. At syempre, hanggang dyan na lang mga kananay, hindi kakain na kami at mag-o-order muna. O siya, mga kananay, hanggang dyan na lang. Magja-Jollibee daw muna kami o pagbigyan. At pag hindi ko to pinagbigyan, rambol to pagdating sa bahay. Ang uso niyan, pwede nang sabitan ng timba. Ganyan yan. Salamat mga kananay.